Okay, magandang araw po mga kabarya. Ang tatalakay natin ngayon ay tungkol dito sa mga tig 20 peso na coin na hanggang ngayon ay di pa rin matapos-tapos yung issue na madalas tinatanong kung nagkakahalaga ba daw ito ng mas mataas na presyo. Sa Facebook marami pa rin nagpo-post na nagtatanong o kaya minsan nagtalagang inaano na for sale na mas mahal na mas taas na presyo. Well, pinaliwanag na po to dati ng Bangko Sentral na ito po talaga ay face value lang. Meron po kasi ako napanood, pag yung mint mark po ay nakatapat po sa bandang kwelyo ng bayani, yun po ay worth 20,000, kaya sana po ay maibinta ko po siya. Hindi ito rare. Marami po tayong barya na 20. Kung ano po ang makikita nating denomination dito, yun ang katapat niyang value. Ayan po mga kabarya, ang Bangko Sentral na po mismo ang nagsabi na face value lang ito. Sadyang 20 peso lamang po ang kanyang halaga. Kung atin ring titingnan ang metal composition ng baryang ito lamang po ay nickel steel plated at yung sa labas naman na outing ring ay bronze plated. So wala pong significant na value. Kung sa detalye naman po ng barya, sa harapan nito makikita natin si Manuel L. Quezon, nakasulat Republika ng Pilipinas, year mark, mint mark, at yung mga microdots at microtext. At sa likod nito makikita ang halaman ng nilad na kung saan pinaniniwalaang dito nagmula ang pangalang Maynila. Andyan din yung BSP logo, Malacanang Palace, at ulit yung mga microdots at microtext. At meron din po itong 20 million pieces na umiikot na sa circulation natin ngayon. So maliban sa baryang 20 peso, coexistent pa rin dito yung 20 peso rin po na papel. Meron tayong bagong labas naman ngayon na 2022 yung kay Ferdinand Marcos Jr. na 20 peso bago. Nakakapagtataka lang sa mga kabarya natin na hanggang ngayon ay confused pa rin kung talagang nabibenta ba ang baryang ito sa mas malaking halaga. Ito marahil ang epekto sa mga kumakalat na information ngayon online na ang baryang ito daw ay nagkakahalaga ng libo-libo. Diyos mio Marimar, kahit sa mga online selling sites ang daming naglabasang ganito. Napakalaking halaga pa, mag-ingat po tayo, wag basta-basta magpaloko. Sa tagal ko nang nangongolekta ng barya at pinasok ko na rin yung pag-buy and sale, trading ng mga coins, wala pa akong nakitang legit na collectors na bumibili ng baryang ito. Kaya ingat po tayo. Maraming nagsasabi na error daw ang kanilang hawak na barya kaya binibenta nila ito sa malaking halaga. Ingat po tayo dahil hindi lahat ng error na coins or considered error ay binibili ng mga collectors. Dahil sa totoo lang, maraming mga minors error na hindi pinapansin ng mga collectors kagaya ng die crack errors, CAD errors, or yung mga misalign na very light lang talaga na errors. Kung sadyang hindi mo siya sisilipin ay hindi mapapansin. Yung mga ganyang error ay hindi na po talaga yan nagkakaroon ng mga significant value. Although yes, it's an error, tama po kayo, pero kung umaasa tayong may benta ito sa mas malaking halaga, gaya nung nakapost nila na umaabot ng libo-libo pataas, well, good luck na lang po. At para naman po sa mga mint marks, ito medyo tricky. Ito yung madalas pinopost nila na rare daw o kaya hard to find or error or ano pa. Basta linawin lang po natin, dalawa po yung mint marks nila, isang higher mint mark at lower mint mark. Dito nagkaroon ng medyo confusion dahil yung 2019 na low mint marks and then yung 2020 na high mint marks. Then later, nagkaroon sila ng panibagong variant na low mint marks din katulad ng 2019. Kaya yung unang lumabas ito ay nagulat or kinastuwa agad ng mga collectors, lalong-lalo ng mga coin traders, hunters sa pag-aakalang error nga ito. Pero kung i-check natin nga ito sa website ng Numisa, makikita natin na yung 2020 high mint mark ay 8% while yung low mint mark na 2020 ay 7% din. Ibig sabihin napakarami na po yan. Common na po yan. Kaya hindi na po talaga siya nagkakahalaga ng higher pa sa 20 peso or meron pa siyang additional collector's value. So, face value lang po talaga siya. Pero kung meron man kayong makikita na bumibili ng ganitong barya sa malaking halaga,
benta nyo na agad yung mga pera yung 20 pesong barya sa kanya. Kasi ako, marami kong nakikita dito sa YouTube na bumibili daw, pero pag pini-PM ko o kaya nagpo-post ako ng comment, hindi naman nagre-reply, kaya di ko natuloy sure kung legit ba talaga silang bumibili o nagpa-prank lang or whatsoever pa na reason nila. Kasi ako, marami kong stock na ganitong barya na mga uncirculated pa, makikita nyo sa video, ang ganda pa ng kondisyon nila mula direct sa kaibigan kong nagtatrabaho sa bangko. Kaya kung tunay na bumibili sila ng barya ng ganito na nagkakahalaga ng libo-libo, abay bilhin nyo na po to lahat. And to be fair din po, i-discuss na rin natin kung ano ba yung mga error talaga na coins ang binibili ng mga collectors. Okay? Para at least alam din natin. Pero una-una po sa lahat, linawin po natin na itong mga error coins is considered reject na coin sa planta o kaya sa paggawaan ng mga barya. Mga reject po ito, mga finished product na hindi dapat na ilabas sa public circulation kasi nga po hindi siya pasok sa standard. Pero hindi naman po ibig sabihin ay perfect ang lahat ng mga finished product na nilalabas ng planta. Of course, meron din po yan silang mga tolerance, kaya kung pasok naman sa tolerance ay go pa rin yan. However, yung mga reject or yung mga binansagang errors ay obvious na masyado, of course, hindi na yan siya dapat nilalabas. Yan yung mga errors. Take note, yung keywords, obvious masyado na error. Pag sinabi nating obvious, ibig sabihin pag iabot natin yung barya sa batang grade 1, agad nila tayong pagkakadudahan. Pakitingnan po mabuti ang mga error sample na ipa-flash ko sa screen. Yan po talaga ang mga error. Kahit kanino mo iabot yan, hindi mo na kailangang magpaliwanag pa. Kahit batang grade 1, pagkakadudahan ka talaga. So yan po ang mga iilan na sample sa mga error na pagkakagawan sigurado ng mga collectors. Hindi mo na kailangang magpaliwanag pa or silip-silipin pa. Kuida or ingat lang din po tayo mga kabarya dahil high-tech na masyado yung mga machineries natin ngayon. Kaya na nilang gayahin yung ibang mga errors na para lang makapanloko sa kapwa dahil alam nilang mahal ang bilihan ng mga ganito ngayon. Yun po yung mga tinatawag na man-made error. Kaya doble ingat po tayo, pati rin po yung mga collectors sa hindi na rin basta-basta bumibili ng mga error coins daw ngayon online dahil masyadong madali lang i-edit at makikita mo na lang talaga siya sa actual na lang pagka-receive mo sa item ay kakaiba pala. So yan po lahat mga kabarya ang aking may share regarding dito sa NGC 20 coins na barya 2019 at 2020. Kaya doble ingat na lang po ulit at happy hunting po sa mga manonood. Kindly like, share, and subscribe po sa mga wala pa. At kung may katanungan, pwede rin pong mag-comment dito sa aming YouTube channel. Maraming salamat po mga kabarya and happy New Year po. Mabuhay po kayo.